Hi guys, good morning. Vlog tayo. Uh, like, share, and subscribe to my YouTube channel, Simply Sabong. And sa mga disclaimers, iba na lang panoorin nyo kung hindi nyo type ang content ng mga videos ko. Anyway, good morning to everybody. Nga pala, iisa lang ang Simply Sabong, wala nang iba. I support local vloggers. I let them use my videos, pero isa lang Simply Sabong. Okay. Topic natin ngayon, quarantine, travel, and tuyang. Yung quarantine, importante yan mga brad. Katulad last time, nung makapasal uli ako sa Fiestag. After so many years. Kasi isang beses pa lang ako nakapunta sa Fiestag. Nung kinumbida ako ni late Mang Juancho Aguirre, yung unang-unang expo. Then may nangumbida na naman sa akin, si Michael Maro ng taga La Union. Pinaunlakan ko. Ganda, nakakatuwa. Anyway, ang quarantine, importante yan mga brad. Pagka nakakuha kayo ng manok sa labas, bago nyo ipasok sa main farm nyo, i-quarantine nyo muna ng 1 week. Tignan nyo yung tayo, paliguan nyo, purgahin nyo, bakunahan nyo, baka may dalang sakit. Katulad na nangyari sa mga kaibigan natin sa Mindanao, saka sa Cebu. Yung kaibigan ko si Denmark Baterna, kulang-kulang 80 manok na puro winner na ubos. Ang natira lang yung mga broodcock na may mga oriental blood. Matibay kasi mga oriental blood sa sakit eh. Pero yung mga heavily western fowls, ubos. Simula na naman siya. Sabi ko sa kanya, tinawagan ako, makakalungkot yan, pero kasama sa pagmamanok yan, tanggapin mo yan. You learn from your experience. Pati mga kapitbahay ng manukan, ubos din. Ganun din sa Zamboanga, sa Cotabato. Inabot sila ng peste ron, ubos-ubos ang mga manok doon. Yung isa kong kaibigan naman, kaibigan natin si San Jose, conditioning camp sa Cebu. Tapos niya mag Stag Fighter of the Year. Galing sa Cebu nga siguro, napasukan ng may sakit. Pagdating sa naubos naman yung dami na peste ng mga manok niya. Siyempre nakaka-discourage yun. Medyo sabi ko sa kanya, you start anew, kasama yan. Nag-champion ka na naman, sayang yung market mo. Galingan talisayan yan ng San Jose Game Conditioning Camp sa Cebu. Anyway, shout out sa lahat ng mga followers at estudyante ko dyan sa Cebu. Sila Clay Braggs, si Yo Celeste, si Joel Basanal ng Wonderboy Entry at iba pa. Anyway, quarantine nyo bago nyo ipasok sa main farm nyo. Kasi pagka napasukan kayo ng sakit, lalo na yung mga galing sa mga ibang farm sa labas, o kaya naglabas kayo ng manok, nagsabong kayo, huwag nyo muna ipapasok ulit kasi maraming sakit. Iba-ibang klase ang coryza, iba-ibang klase ng bird flu. Hindi naman pare-pareho. Mga nakakaintindi, mga oldies, alam yan. Okay. Kaya you have to have a quarantine room bago nyo idali ng mga manok na galing sa labas o nilabas yung manok galing sa farm nyo at ibabalik nyo sa inyo, nanalo, hindi na ilaban, i-quarantine nyo muna to make sure. Mahirap papasukan na may peste. Nakakapalumo, mauubos talaga manok nyo. Okay? As much as possible, maglagay kayo ng oriental para matibay. Way back, siguro mga less than 10 years ago, nagkaubos-ubos din ng manok dito sa Luzon. Ang natira lang sa mga kaibigan ko sa amin, yung may mga oriental blood. Pero yung mga western na ubos. Okay? Quarantine, importante yan. Biosecurity. Travel. Katulad nung nagpunta kami sa Fiestag. Paano raw mag-travel ng manok pagka malalayo? Hindi kailangan pakainin nyo muna ng saging lang. Huwag yung pakainin ng marami. Pakainin nyo lang ng saging. Tapos subuan nyo ng vitamin B12. Kasi mga B-complex. Kasi
Ang B-complex, anti-stress yan. Pare-pareho lang yan. Kung ano-ano man yung tinatawag na drop na yan. O isa lang yan, vitamin B12 lang yan. Complex. Muscle relaxant yan. Nakakapagpahinga sila. Kalmado sila. Saka sa lansan ng kahon, hindi yung nakaharap yung direksyon. Ulitin ko na naman to. Paulit-ulit ko lang sinabi sa iba kong vlog to. Yung harapan ng sasakyan, direksyon ng takbo ng sasakyan, kailangan nakabalagbag. Kasi pagka nakaharap, preno, abante, preno, nahihilo yan, na-stress sa manok. Baka pagdating sa farm nyo, may sipon yan, tapos di pa kayo nag-quarantine, nagkahawa-hawa na. Baka mamaya may carrier na yan sa loob ng jeans ng katawan ng manok. Kaya kailangan, mas maganda pa nga, sa gabi kayo mag-travel, para malamig. Tapos nakakip-kip lang sila sa kahon, o kaya sa bayong, mas maganda pa nga ang bayong. Tapos okay lang ang takbo ng aircon ng sasakyan nyo kung naka-aircon kayo. Huwag yung pahanginan. May stress yan, sisipunin yan, babagsak ang katawan yan. Pagka nahanginan ng manok ng malakas, may stress sila sa malakas na hangin. Kasi may yung atmospheric pressure, yung hangin, may tubig yan. Kaya makikita nyo sa umaga, yung mga sasakyan nyo, yung hamog na tinatawag, madaming dalang moisture yan. Kaya kailangan sa lansan, ito yung direksyon ng kotse, nakaganyan yung mga kahon para side by hindi sila gumaganong-ganon yung ulo. Mas maganda kung nakabayong na marami para kip-kip sila, hindi sila nahihilo. Sa gabi nyo gawin ng travel, subukan nyo lang ng kapirasong saging, isang tabletas na B12, kahit ang B12, para ma-relax sila. Pero kung malalayo naman overseas, tawid dagat, sa box, lagyan nyo naman sana yung box, bigyan nyo rin ng B12 sa kasaging. Tapos pagdating sa farm nyo, huwag nyo muna pakainin. Pabayaan nyo lang sila makapag-adjust muna sa environment para hindi, kasi under stress yun, hindi pa sila kakain. Huwag nyo rin painumin. Pabayaan mo lang sila magpahinga sa holding pen, sa quarantine section nyo. Okay. Tuyang. Huwag kayong gagamit masyado ng mabatang mga breeding materials. Walang kwenta, sakitin yan. Dati, may binigay akong menirigalo ko kay Atty. Almario na itim na right nose. Una, ayaw daw mangitlog. Sabi ko, masyado pang bata yan. Paidadin nyo muna. Saka yung unang itlog na mga gagamitin yung breeding materials, i-dispose nyo muna, ilaga nyo, pakainin nyo. Tapos yung second batch, lalo na sa mga inbreeding na ginagamit nyo, first and second batch ng itlog, i-dispose nyo muna. Dapat pinakamaganda, nasa right age sila, 1 taon, pinakamaganda. Iniptalo. Yung iba kasi, batang-bata pa, ginagamit na, para sa tao rin yan yung teenage pregnancy, sakitin, may hina sila. Maski na matibay ang bloodline yan, yan ang experience namin. Pero mas maganda yan, paabutin nyo muna ng 1 taon ang mga breeding materials nyo, i-prime nyo muna, bakunahan nyo para meron passive vaccination yung mga itlog, prime nyo, purgay nyo, bigyan vitamins, paliguan nyo, tapos bakunahan nyo uli ng basic vaccine para meron silang passive vaccination yung mga itlog. Okay, common sense lang yan malalaman through experience. Huwag kayong mainip pagka masyadong bata, malalambot yan sakitin. Huwag kayong masyadong ma-excite, madali dumami manok. 1 tryo lang, napakadali niyan dumami sa 2 season lang. Mamumroblema kayo kung maliit lang ang income nyo. You need money to maintain the proper way to maintain a game farm. Okay, sana may natutunan kayo sa topic natin, quarantine to farm, paulit-ulit na travel, ganun din, inuulit. Saka yung tuyang, huwag kayong magbibreeding ng mga breeding materials na masyadong bata.
weakling kung tawagin sa akin, mahina yung mga anak na lalabas. Madidisappoint lang kayo. Okay. Shoutout tayo. Eto, medyo marami na. Kaya naman. Shoutout kay Radin Alunan ng Bacolod. Thank you, Radin, sa sinabi mong reading material mong iririgalo sa akin. God willing, makapasyal uli ako dyan sa Bacolod. Marami tayong friends dyan sa Bacolod. Thank you, Radin Alunan. Diyan, magagaling ang mga lemon dyan, butcher, saka mga blue face. Magagaling ang grace nila, saka yung mga lemon. Siyempre, Bacolod. Batchoy Alunan yun yung farm nila Okay. Shoutout, Radin Alunan. Mabuhay. Mike Maron ng La Union. Yan yung kasama ko sa fiesta. Napakabait na tao. May konsihal Mike Maron ng La Union. Nakakatuwa yan. Buluan ng La Union. Napakabait na tao. Napakasarap kasama. Masayahin. Mabuhay ka, Mike. Joseph Salanga ng New York. At ng La Union din ng SB2 Game Fowls. Yan, maraming magagandang manok na oriental yan. Mga authentic bloodline. Pati si Mike Maron, galingan pa ang bloodline niya. Nag-upgrade siya. May in-order siya manok sa kinuha namin sa fiesta. Hindi naka-display yun. In-order niya. Yung mga malatuba. Kung tawagin, malatuba sa Tagalog. Saka kumuha rin siya ng mga Oak Grove. Hindi naka-display yun. Special order yun. Pinick up lang namin doon. Okay. Shoutout kay Joby Chan. Best friend, kaibigan ko yan. Talagang magaling na breeder yan sa Amerika. Maraming yan. Satellite farm. May satellite farm yan sa Bacolod, sa mga Bernardo. May satellite sa Mauban. Partner niya si James Killing sa Touchdown. Ngayon, meron siyang pinagkukondisyon sa Lipa, Batangas. Maging masaya lang tayo sa pagmamanok. Shoutout din sa San Jose Conditioning Farm. Laban lang. Tuloy mo lang uli ang breeding, brother. Tuloy mo lang uli ang breeding. Huwag ka ma-discourage. Ganun talaga, kasama yon. Nag-champion ka na naman. Stag fighter na naman yung mga manok na pininan sa'yo. Gagaling ng talisayan yan. Edwin Hamlang of California, my old friend. Mabuhay ka, brother Edwin. Vladimir Tucci Gaspar ng California rin. Lagi kong chat yan, nakakatuwa. Mabuhay ka. T family ng Eastern Samar. Eastern Samar, sila Attorney Alvin T, si Jet T, si Darwin T, at saka mga staff ng Galera San Luis, cockpit, Galera San Luis, sa TAF. Sarap dyan. See you soon, guys. Dracial Game